Magandang hapon sa lahat ng mga natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yun, dito naman tayo sa lansangan. Siyempre, yung araw-araw natin ginagawa sa pagmi-mission. Kagalang natin sa mga beneficiary natin at yun, paabutan na ng tulong, nakamusta, nabisita. Yan, medyo busy lang si Marcos. Naggagawa ng, hindi ko alam kung pang may day o pang reels dyan sa motor niya. So, pahinga lang kami dito kasi medyo malayo binahe namin. Yan, kita nyo naman, napakaganda dito. Napaka-presko, sarap ng hangin dito, lalo't ganyan. Tawag nilang patag. Yan, napakasarap ng hangin dito. Ganda niya na. Ganda. Nagdilaw din pala yung kahit nilalagay lang siya, magiging dilaw. Hindi ka puti nasa taas yan. Nagpipiling photographer. Ang photographer daw siya. Yan yung mga service dito ng mga taga rito, ganyan, kabayo. Service sila papunta sa bundok kasi marami itong may kabayo gawa nitong kalsada ito dati, hindi pa ito ganito. Sobrang sira-sira pa ito dati. Ayun, pasalamat nga kami ngayon, maganda na ito tinutukoy namin, hindi namin dinadaanan kasi napakahirap ng daan dito, sobrang putik, malalalim, lalo pag umuulan, hindi mo madaanan ng motor kasi pag dumaan din motor mo, halos kalahati ng motor nakalubog, or hindi, kaya naman yung gulong mo laging puno ng putik, kaya hindi ka makakatakbo ng ayos. Mabuti na nga lang, napakabilis ng trabaho dito, sa semento na agad dito. Ito, mas malapit dito, nakatipid kami dito ng halos 15 minutes papunta kila Jojoy, kila Herlin. Kaya dito kami madalas dumadaan. Ito yung may nadaan namin dyan na may poles na nakatago. Yan. Tingnan nyo naman, napakaganda. Payapang payapa pag sa probinsya. Sipag ng tao dito. Tingnan nyo. Payapang payapa dito. Paganda ng daan, napakasarap mamuhay, nandito lang halos lahat, mga gulayin, nandyan lang lahat. Yan. Dito masipag ka lang talaga, masipag ka lang dito kasi bigas walang problema, kung may sarili kang palayan ganyan, may bigas ka na, mga ulam nandyan lang naman sa paligid, kahit anong gulay ito, maraming gulay dito, napakarami, nyug, panggata, napakarami, Diyos ko. Isa sa pinakamarami sa Bicol, yung panggata yan. Ibang halos hindi na pinapansin. Sa Manila, mga tao doon, pag nakakita ng bukuhan, sabik na sabik sila, nabili sila kahit mahal. Samantalang dito, halos hindi na pinapansin ang buko kasi mga sawa ng tao. Yan. Kaya pag may nanghihingi ng buko, yan, bibigay na lang nila. Kasi sila hindi, sawa na rin naman kumain ng buko. Yan naman, tataas nga lang ng mga nyug na ito. Hindi ko alam kung paano pa nakakawitan yan. Sobrang tataas na. Layugan na yan kung tawagin dito. Ganyan yung mga layugan na nyug. Yung sobrang taas na. Dapat hanggang dyan lang halos yung iba. Kadalasan hanggang dyan lang. Pero ito halos 3 doble na. 3 doble na ang taas. Yung mga ganito lang sana, saktuhan. Ganyang kataas. Pero ito grabe na sobrang tataas na. Pero sa Quezon, nakikita ko sa Quezon yan, ang ginagawa nila, meron silang tulayan na kawayan. Pero doon naman kasi, yung pagkakatanim nila ng nyug, napakaganda kasi hilera lang. Kahit lagyan mo ng tulayan na kawayan, sakto lang. Pero dito, mga dati na mga tubo na lang kasi dito ang nyug. Kumbaga yung pagtatanim dati, hindi ganun ka Ayan, tingnan nyo naman At kung ano pang ginagawa ng isang yun. Tapos na? Hindi pa. Nagawa ng montage yung mga service namin. Yung sa akin, gagawin ko rin sana. Saka na lang. Alagang-alaga ni Marcos si anong pangalan yan? Bordagels. Si Bordagels, yung sa akin si Berting. Ito si Bordagels. Yung mga service namin na kasama namin araw-araw.
Araw-araw kasama namin sa mission. Sa hirap at ganda ng kalsada. Yan, naghahatid sundo sa amin pag pupuntahan mga beneficiary. Ito nyo naman. Dungis sa dungis na. Aros, hindi na nalilinisan. Gawa ng pag malinisan man siya. Lilinisan tapos pagkakaano pupuntahan namin ay mapuputik. Edi ganun din. So, linis ulit. Ganun lang talaga. Yeah. Ang gagawin niya. Gapengs. Pwede na din. Nakakapagod din. Pwede na din. Nakakapagod din. Gapengs. Yan, pagka yung medyo may free time kami, nagagawa lang namin ito pag medyo free time. Pero pag talagang yung talagang ano, ang daming pinupunta sa araw-araw, wala na, hindi mo magagawa yung mga ganito. Dito na lang kami nalilibang minsan. Yung gumawa-gawa ng mga video, ganyan. Pampawala ng pagod natin. Pampawala ng pagod, pinakang ano na, pero pagod pa rin. Pero pagod pa rin. Pero at least, ano, okay lang kasi yan. Ito na yung pinakampahinga natin. Ano? Titigil sa gilid. Saka gagana yung utak natin na kung paano natin gawin yung video, ganyan. Yun, titigil kami sa gilid dito kung saan may magandang spot. Pahinga kaunti, doon kami nagre-relax. At lalayo din naman ang pinupuntahan. Pero tapos ka na. Tapos na. Tapos na, tara na. Ayos na. Oh. Quality. Extra pa si nanay doon, naglalakad. Yan. Ayos. Ayos. Pwede na matulog. May pang may din na naman. Pwede na matulog. Pwede na matulog. So yan. Tapos na. Magpahinga rin kaming kaunti. Nakarelax ng kaunti. So, punta naman tayo doon. Siguro maghahanap na naman kami ngayon ng tao. Ano kaya? Nandun kaya sa Tatay Ben? O maghahanap na naman tayo? Sana nandun kasi kukunin namin susi kasi bukas dilipat namin si Nanay Isin. So kailangan natin makuha yung susi doon kasi madalas si Tatay Ben pag may pangtinda naalis doon. Di naman natin siya mapigilan kasi yun yung hanap buhay niya. Pag ditinda, alangan naman i-stack niya yung paninda niya. Kailangan niyang itinda rin yun ng maaga para mas mabili kasi lalo na mga kasag yun, kung mamatay pa, edi lugi siya. Yun, siguro tingnan namin kung nandun siya ngayon. Kung wala naman doon sa pabahay, baka nandun sa bahay niya mismo, check na lang din namin. Basta ang namin, makuha namin susi ngayon para bukas paglipat ka na Isin kahit wala siya doon is makukuha namin. At si Tatay Ben naman lumipat na ulit doon sa bahay niya kasi dalawa naman yung bahay niya. Tutulungan na lang ni Marcos na may paayos yung bahay niya doon. At yun nga, sabi ni Tatay Ben mas ano siya doon, mas komportable siya doon sa bahay niya. At nagtira lang naman siya doon sa pabahay ni Commander kasi nakiusap nga sila yung kaibigan niya na nanay nila Rose na pwedeng tauhan mo ng Tatay Ben doon. Nakiusap doon. At si Tatay Ben naman naawa din sa bahay na iiwan na walang tao. Kaya siya nag-stay doon sa pabahay ni Commander. At salamat kay Tatay Ben kasi yun, naalagaan yung pabahay. Saka kahit paano may tao nga, hindi na, mas madali kasing masira ang yung bahay pagka walang tao. Kaya mas goods na rin. Mas goods yung gano'n na natatauhan ni Tatay Ben. At masaya naman si Tatay Ben. Lalo dun nga, tulungan na lang siyang may paayos yung bahay niya dun. Dalawa pala yung bahay niya dun. Medyo maliit lang pero dalawa naman yung bahay niya. Ang galing. At kahit paano may sarili siyang bahay. Yun nga lang, medyo maliit. Pero sabi niya, so okay lang naman kasi nagsosolo lang naman siya sa buhay. Although, yun nga, wala naman siyang pamilya. Pero goods na rin, sabi niya. Yun. Siguro nakapaghakutan rin sa Tatay Ben nung nakaraan kasi sabi niya, dilipat siya doon kasi naiilang din naman siya na may kasama. Kaya, yun, magaan na lang siya. Lilipat na lang doon. Yan, puntahan natin. At hanggang dito lang muna yung natin. Hanapin muna namin si Tatay Ben doon. Hindi namin alam kung hahanapin pa o ano. So, yan, kita kasi doon sa may pabahay ni Commander.
So yan, dito na tayo ngayon sa bahay ni Commander kila Rose. At punta si Tatay Ben, kukuha natin yung susi, pinapakuha ni Marcos. At sabihin na rin natin siya na bukas ng umaga lilipat sila na naisin dito. Baka hindi rin niya kasi niya alam. So kailangan masabihan natin. Sira na ito. Get lang tayo dito. Tatay Ben! Ay! Ano? Nanantay ako kalimaga. Ha? Sabi, maga madating. Kaya nga, nagpunta kami doon ay alanganin na, hindi pa nakapaggayak. Ah, Kaya ngayon sila nagagayak, hinuhuli pa yung mga manok. Bukas ng umaga, alas 7 hanggang alas 8 sila pupunta dito. nila kamalis bukas. Ha? Nila kamalis bukas. Oh, pero sabi niya kung ano mo yung mga aso, Ha? yung mga aso dapat maalis na Oo, dito. dadali ko dun. Dali mo na muna doon bago sila dumating dito. Kasi may mga dali silang aso mag-aaway. Aso, iwag mo na. Dadaling ko muna. Oo, dadali mo doon yung aso. Para di makakuha. Kasi may dala silang aso mag-aaway. Ha? Kung ako, marami ako dalahin. Sige, papasakay namin sa tricycle. Bukas, ha? Kami ng bahala. Ha? Papasakay lang namin sa tricycle. Nakagayak na yung mga gamit mo. Nakagayak na. Yan lang. Mga plato, Sige, kaldero. papasakay lang namin sa tricycle doon bukas para madala sa bahay mo. Ano, tapos tutulungan ka na namin pag ano doon. Napili. Pwede antay mo kami ito ng Pero umaga. ako, iwag ko muna yung iba. Saka mo na lang kukunin. Nakanala ako makakuhan. Hindi, kung kaya natin bukas isakay, kaya natin sasakay natin sa tricycle, ano? Kami nang bahala. Ano? Sige na. Di bukas maga, huwag kang alas dito ha. Mga alas 7 hanggang alas 8 kami pupunta dito. May makamalis dito. Para, Pag may mga tali ka ng aso, talihan mo na yung aso para madala mo na doon. Ha? pagkitali ko isang lalaki. Pero Kasama na yan? Oo, Sige. sige. Oo. Yung malilit lang. Oo, sakay na lang sa tricycle. Ay, ilagay sa ako. Dala ko sa ako, yung maliliit. Oo, sige, sige. Ay, tako dyan, no? O, sige, bukas Sabay maga ha. mo. Oo. Bukas ng maga. Sige, sige. Wala, di kami nakano-kanyo at di pa sila nakakagayak. Nanguhuli pa ng mga manok. Ang daming manok eh. Ano, yung mag-asawa, Oo. maraming anak. Walang anak. Wala. Wala. Matanda na. Patanda na. Matanda na. Senior na din. Bayan mo na yun. Oo. Ha? Bukas na lang. Umaga. Sige, sige. O yan. Alam naman Tatay Ben. At tulungan na natin siya magakot ng mga gamit niya bukas kasi may mga gamit, medyo marami din daw siyang gamit. So, pasakay na lang siguro service bukas. Ayan. Nandun sa baba. Yeah. Tingnan natin sa baba tapos bukas na lang ng umaga yun maghakot. Bukas na lang daw Mark. Ano nga lang, kaya lang yung mga gamit daw niya, may mga gamit din daw siya paghahakutin. Sabi ko, tulungan na, pasakay natin sa tricycle. At may mga gamit din daw siya dadalhin doon sa kabilang bahay. Hakutin niya isang hakutan na. Sige. Yung aso lang dapat may una dun. Yung aso nga daw, tatalian niya. Yung lalaki lang naman daw kailangan niyang matalian doon, dadalhin niya doon. Kasi sunod naman yung mga tuta. Susunod na daw yun eh. Paano kung awayin yung mga tuta na yun ng aso? Hindi, dadalhin daw yung mga tuta. Pag tinalian niya yung pinakang inayata ng mga tuta, dadalhin niya doon. Susunod na yung mga ano. Isa lang yung tatalian niya, pero susunod na yung mga tuta. Mga tuta. Oo. Marami naman diyang aso, hindi lang yung tuta. Basta dadalhin daw niya doon lahat eh. Sige, basta pag bukas, dapat pag dating natin. dyan nila nanay si wala ng aso. Di- Kasi rambol yung Pwede mga naman aso daanan na lang dito muna, bago pumunta doon. Daanan ko na lang dito, saglitan ko dito. Pwede naman. Sige na. So ayan. Pupunta muna kami doon kila Marcos. Pag may merenda na rin. Gutom na rin.